Yun, good morning everyone. So this is Kuya Koy TV. So ngayon guys, magtuturo tayo ng basic setup ng crane. So ito, habang pinapatag pa yung area na pwestuhan natin. So ituturo ko na yung function, and after nilang mapatag yung area, saka natin i-demo yung kung alam yung mga dapat pindutin at dapat gagalaw. So dito sa side, left side, ito yung beam, ito yung jack, tapos extend ito, all extend, tapos ito all retract. Example, pindutin natin itong jack, i-retract natin lahat, tapos i-retract din yung beam lahat. So ganun siya, no? Tapos dito yung manual, yung isa-isa, isang front left, front right, extend sa ibabaw, retract sa ibabaw, extend sa baba, sorry. So ituturo ko sa inyo guys kung alin yung lalakas mamaya dyan, para medyo matatanda natin, kasi kahit ako, hindi ako professional sa ganito, hindi ako kumbaga, hindi talaga ako ganun ka galing sa mga ganitong bagay, pero may idea ako paano ko siya i-level. So ayan, okay na yung area, level na tayo. So ayan, pwesto natin yung crane. Ang gagawin ko is side lift, kasi ano na naman pa, rebars for the pile cap. Ayan, side lift tayo. So ito yung forma namin. Natin siya medyo crop. Ito na tayo guys, magle-level na tayo. So syempre una yung beam, kailangan extend lahat sa akin, depende sa inyo, or dalawa muna na side doon, right side, front at rear right side. Yun, kung nakikita nyo medyo malabo. Side, labas na. Then dito naman sa kaliwa, front at saka rear left side. Ano naman siya, meron din sa likod. So yung gulong hindi ko ba inayos? Ayan, so maka-extend na lahat. So jack naman tayo. So jack, dalawang harap. Hindi ko ma-demo kasi nang maayos, kasi nagmamadali yung mga tie. So ayan yung jack, front, dalawa, left and right side ng front. So ito yung level. So sa level muna tayo ng babase. Kulang ako ng kaliwa. Angat ng kaliwa. Yeah.
naman tayo likod. Dalawa likod. Malabo. Sorry. So dito ka habulin yung pinaka-level ko ha, sa likod. Medyo angat ko ng konti yung harap. Okay. Yung harap, dinagdagan ko lang. Dalawa sabay sa likod. Mararamdaman nyo naman yan guys pag lumapat na. Yan, sagat na yung dalawa. So hindi ko siya nakuha ng level talaga. Magbabawas na lang ako ng harap. At dalawang kaliwa babawasan natin. Harap likod ha. Kaliwa harap likod. So nakuha ko na siya. Pwede naman akong operation yun guys. Sa operation, ito naman siya. Siyempre, buksan natin yung PTO, bumap area. Dalawa, main at saka auxiliary. RPM ka kahit mga 1.2 or 1.5. Sa setup, pwede yun. Pero madalas sa operation, for example, ganito, mabagal. Wala ka pa namang operation. Depende pa rin naman sa'yo yan kung gaano kalakas ang gusto mo. Sa akin madalas 1.2 lang ako nag-maintain ng RPM kapag may operation ako. Ngayon kapag nakukulangan siya, pwede akong dagdag ng RPM, pero hindi ako pwede lumagpas ng sobrang taas dahil ang mangyayari, nag-stop yung swing kapag masyadong mataas yung RPM mo. Ayan pala siya, yung rigger natin guys, Oliver Santos. Ayan, mag-extend na tayo. Yung sa function naman ng extend, retract, swing, left, right, tsaka auxiliary down, main hook down. Sa next video ko na siya i-demo. Kasi medyo rush na konti yung activity namin ngayon. Kaya yun. Wait, kunin ko yung shutter. Laglag ko na lang, ilaglag ko. So yan. I-extend ako. Siyempre, madalas kong gamit dito, 26.4. Yun na yung parang ano niya. Pwede ka mag-operation, marami ka lang madudukot sa area mo. So yan. Tinanggal ko na yung swing lock. Hindi na ako mag-swing. And bago ka pala, kung hindi ka masyadong sigurado sa area mo, ikutan mo siya para lumapat yung mga outrigger pad or anong gamit nyo, plate. Sa mga ano ha, sa akin kaya ako na hindi siya inikutan dahil yung area na ibatag naman na ng bako. So medyo ano naman ako, kumpante naman ako sa area. So pwede na ako mag-extend at saka operation ng sa akin. Pero kailangan pa rin guys, dapat sigurado pa rin kayo sa area. Double check nyo pa rin. Ako hindi ko na nag-double check dahil mag-operation na ako. Kaya hindi ko na siya double check pa. Tiwala naman ako sa ng bako kung tinatag niya. So, yan yung area na natin, susupply natin ng bakal. So, tawag ito pile cup. Sila po yung gumagawa ng mga columns. Mga pair, yan yun. Ito yun. Actually dito kami sa railway, hindi ko na pwedeng kailangan sabihin yung company. Sumobra ako. So okay naman ha, may permit na ako, nakapag checklist na. Yan, pwede na mag-operation. Hinihantay na lang natin trailer. Magbabawas na ako ng book. Okay na ako dyan. So, kukunin na natin yung bato. Start na tayo sa operation guys. So yan, yung area na yan, abot ko na yan sa 26.4 meters. So kung hindi nyo naman tansya, pwede pa kayo mag-extend, depende sa inyo. Ako kasi medyo ko na din yung area, medyo kuha ko na, kaya hindi ko na kailangan mag-ano pa.
Yun lang ang ano natin sa XCMG, no? Medyo sa swing, medyo matagtag. Depende sa crane. Kasi yung mga 30 na crane dito na ano ko sila, napapansin ko, smooth yung ano nila swing. Hindi katulad sa 55, medyo matagtag ang swing. Pero maganda rin naman siyang gamitin kasi crosswise. Yun lang ang kinaganda ng crane na to. Sa mga galing tower, actually galing ako ng tower, yun ang ano, advantage ng gantong crane. Sa crosswise, medyo hindi ka mahihirapan intindihin. Tapos sa manual niya dito sa loob, yung function niya sa outrigger, sa driving, sa lahat. So napaka basic, may logo, ay intindihan mo siya. Kaya madali siyang intindihin. Kasi ano na lang, parang basic na lang halos yung makikita mo sa loob. Ayan. Ito yung magiging kalso ng mga bakal na i-deliver sa atin ngayon. Tayo mag-swing. Libre. Tsaka ano guys, yung area, no? Double check nyo minsan kasi may mga high tension katulad nito dito sa amin. Hindi tayo pwede basta-basta mag-swing. Kailangan mag-observe muna tayo sa area bago tayo umikot. Ganun lang, parang safety first. Yan, tulad yan. Kami, ginagamit namin dito belt kapag ganito. Pero syempre, kahit pa-belt yan, doble ingat pa din para sa kapakanan ng operator at kapakanan ng ibang tao. Presyo na tayo guys. So yun guys, hanggang dito na lang siguro, and see you in the next vlog. So yun, inside.